Magandang gabi sa inyong lahat. It's 7:30 in the evening here in the Philippines at pag-uusapan natin itong issue tungkol kay First Lady Liza Araneta Marcos, asawa ni Presidente Bongbong Marcos, na ito raw kapatid ni First Lady ay smuggler raw, itong si Martin Araneta. Okay? Marami tayong mga naririnig na mga vloggers. Nag-post pa itong si Montulfo tungkol dito sa issue na ito, at itong si Harry Roque ay inexplain itong issue ng smuggling di umano dito sa kapatid ng ating First Lady na si Martin Araneta. Okay? Yan ang ating pakinggan. Ipapakita ko sa inyo ang mga sinasabi na very important details na mga sinasabi ni Harry Roque when it comes to the rule of law when it comes to this smuggling issue. Okay? Kasi usap-usapan ngayon, trending ito ngayon, na hindi matanggap ng mamamayang Pilipino na ang kapatid ng ating First Lady ay smuggle raw ito, si Martin Araneta, ng sibuyas. Okay? So mabigat na akusasyon yan. Tingnan natin kung totoo ba ito. Pakinggan natin itong si Harry Roque. Okay? Pero bago natin pakinggan si Harry Roque, no? Help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan, guys. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go. Okay? Importante yan, like and share, guys. Okay? And also, guys, itong Donmar TV, kung bago ka pa lang sa channel na ito, sa page na ito, help me na i-consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go. Thank you very much. Okay, so moving forward, ito na nga ang ating Harry Roque, no? Spokes ng bayan kasi ito yung former spokesperson ni former President Duterte, no, na magaling, matalino at nagfa-follow, magaling na abogado, nagfa-follow ng rule of law. So pakinggan natin kung ano yung mga importanteng detalye tungkol dito. Okay? So let's play the video. Ang pag-uusapan po natin ngayon, abay, smuggler daw si Martin Araneta. Ang tanong, paano yan mapapatunayan? Correct. Obviously, yan po ay paratang. Hindi pa po yan katotohanan. Abay, alam nyo, kapag ikaw ay tinawag na smuggler, yan po ay isang pagpaparatang ng krimen. Dahil ang smuggling po ay criminal offense. In fact, kapag more than 10 million ang iyong inismuggle, that is economic sabotage. So, seryosong paratang po yan. Correct. At ngayon naman, dahil tayo po ay 32 taon ng abogado, ano ang dapat patunayan na mga nag-aakusa kay Martin Araneta na siya daw ay smuggler? Okay. Nag-vlog na dito si Maharlika. Na alam naman natin itong si Maharlika ay dating, ewan ko ba kung until now, PBBM vlogger ito. Di ba? Supporter ito ni Bongbong Marcos, Presidente Bongbong Marcos sa panahon ng eleksyon. Nagbablog itong si Maharlika tungkol dito sa smuggling di umano ni Martin Araneta, na kapatid ni First Lady Liza Araneta Marcos. So Montulfo, Maharlika vlogger, makinig kayo dito sa sasabihin ni Harry Roque. Well, una-una po sa ating batas, sa ating saligang batas, everyone is presumed innocent until proven guilty. So Correct. Wala pa pong napapatunayan laban kay Martin Araneta. Ang tingin ko po, talagang may kinalaman yung kanyang kapatid na si First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi ko po sasabihin ko anong motibo, pero siyempre po, masasaktan ang presidente kapag sinaktan ang First Lady. Correct. Yun naman talaga, napakainit ng politika sa Pilipinas. So bilang isang abogado at bilang isang propesor ng batas ng 17 years na at isa sa aking mga tinuro ay ang ebidensya, yung mga nag-aakusa kay Martin Araneta, paano nila mapapatunayan? Well, sang-ayon po sa ating law of evidence, merong iba't ibang klaseng ebidensya. Meron tayong object evidence, yung mga bagay-bagay mismo na magpapatunay ng krimen. Meron tayong
testimonial evidence, yung mga testimonya ng tao. Meron tayong documentary evidence, mga papel, dokumento na magpapakita o magpapatunay ng krimen. At siyempre, meron din tayong electronic evidence ngayon, mga email, mga text messages na magpapakita kung meron kang krimeng nangyari. Smuggling. Paano mo mapapatunayan yan? Well, kinakailangan mapatunayan mo na smuggling, nagpasok ka ng mga ang inangkat na produkto na hindi nagbayad ng taripa. So, meron pong dalawang kind of smuggling. So, yan. Maharlika and Montulfo, ito yung tingnan nyo. Ito yung pakinggan nyo na hindi tayo, when it comes to usaping smuggling, hindi tayo basta-basta na mag-aakusa ng tao, no? Hindi tayo basta-basta mag-aakusa ng kung ano-ano kung wala tayong ebidensya. Klaro yun. It's very clear sa explanation ni Sir Harry Roque, di ba? Kung ordinary smuggling, napapasok ka na hindi magbabayad ng taripa at meron din namang yung tinatawag na technical smuggling kasi may misdeclaration. Sasabihin mo, bato, ang pinapasok mo ay ginto. So yun po yung tinatawag na technical smuggling, no? Through misdeclaration. So, sa mga nagsasabi na si Martin Araneta daw ay smuggler at hoarder ng sibuyas, anong mapapatunayan? Doon po sa krimen ng hoarding, meron po tayong separate krimen. No? Na ang hoarding ay kapag ikaw ay nagkaroon ng inventaryo na hihigit sa 50% ng ordinaryong inventory mo sa pang-araw-araw na pagdinegosyo. So dalawa pong papatunayan, yung krimen na smuggling at yung krimen na hoarding. So ano ba ho yung mga ebidensyang po pwedeng magamit, no? At dapat patunayan dahil ang ebidensya po na patunayan ang paratang ay naroroon sa nagpaparatang, hindi po sa pinagpaparatangan. Malinaw po yan, Ang magpoprueba, yung nagpaparatang, hindi yung pinagbibintangan. So, smuggling, nag-angkat ka galing sa ibang bansa. Anong ebidensya? Ay nako, kapag ikaw po ay nag-angkat at dinaan mo sa shipping line, ano po yung mga dokumento? Meron po yung bill of lading. Yan pong bill of lading ay patunay na meron kang mga kargamento na isinakay sa isang barko. Yung bill of lading po, dual purpose yan. Yan po ay ebidensya na pag-aari dahil yan po ay bearer instrument. Kapag hawak po yan ng kahit sino, siya yung presume na may-ari. Pero at the same time, yan po yung kontrata rin. Prueba na kontrata sa panig na nagsakay ng karga sa isang barko at yung may-ari ng barko. So nasan po ang bill of lading na di umano ay nag-angkat ng sibuyas si Martin Araneta? Now, dalawa nga po yan. Either hindi nagbayad talaga, in which case, meron pa rin pumasok, pero hindi lang nagbayad. Or nagpasok, kunwari, iba ang kargada, pero onions nga. Pero dapat, meron pa rin niyang papel kasi hindi po yan makakarating ng Pilipinas kung wala pong bill of lading. Nasaan po? Yung mga nagpaparatang, kay Martin Araneta, nasan po ang sinasabi niyong mga bill of lading nang mapatunayan na meron ng ipinasok na mga bilihin si Martin Araneta? Very clear. Kung wala, kasinungalingan. Correct. Di ba po? Pangalawa, siyempre po, pag ikaw ay nagpadala ng isang kargamento, merong consignor, merong consignee. Nagpadala at tatanggap. May dokumento po yan. Nasaan po? Sino po ang consignor at consignee? Ang dapat nalalabas na tumanggap ay si Martin Araneta dahil siya ang pinagbibintangan. Pero kung wala pong ganyan para ebidensya, yan po ay kasinungalingan. Documentary evidence. Ngayon, makinig ka, Maharlika at Montulfo. Meron pa pong tinatawag na testimonial. Bakit? Kasi sa customs po, meron silang sistema. Meron silang red alert, meron silang green, yung hindi nabubuksan. Merong yellow, yung may duda pero hindi naman kailangan. No? Now usually po yan,
Depende kung sino consignee. Meron na silang listahan ng mga notorious na nagmi-misdeclare. Kapag ikay kasama sa listahan, automatic bubuksan. So pwede po tayo maghanap ng ebidensya. Meron bang shipment na naka-address kay Martin Araneta na nahuli na merong misdeclaration? Sino sa customs ang nagbukas ng container na magpapatunay na meron kang pinasok na sibuyas? Meron bang testimonial evidence? Kung wala po, kasinungalingan. Yan. Object evidence. Nasaan yung mga sibuyas na pinasok? Ebidensya po yan. Nasaan po? Kung talaga nagpasok ng sibuyas, kailan po pumasok? At kung nahuli, kasi kung hindi naman mahuhuli yan, paano mo mapagbibintangan na siya nagpasok? Exactly. Nasaan? Ang sa akin lang dito, no? Ang hirap sa mga taong ito, itong mga vloggers na ito, itong mga nagsasabing smuggler, itong kapatid ni FL Liza Araneta Marcos, puro hearsay o puro imbento, no? Kapag puro imbento, puro istorya lang yan, matatawag yan na paninira lamang. 'Di ba? So, masasabi ko lang wala na kayong ginawa. Puro na lang kayo paninira. Puro na lang kamalian ng isang tao ang iyong tinitingnan at ipinagkalat pa ninyo. 'Di ba? Hindi ba kayo nakonsensya na pwede kayong makasira ng dignidad ng isang tao kapag lagi kayong ganyan? 'Di ba? Kung ayaw nyo ang presidente natin sa Pilipinas, maghintay kayo ng 5 years. 'Di ba? Huwag yung paninira para matanggal yung ating presidente. Kayo ang hindi tunay na hindi kayo tunay na tumutulong sa ating bansa. Kasi kung totoo pa kayong tumulong sa bansa, susuporta kayo ng presidente. Susuporta kayo ng First Lady. Di ba? Hindi nyo sisiraan ang gobyerno natin sa mga ganitong style ninyo. Ngayon, ang sibuyas. Kung wala pa yung object evidence sa sibuyas, kasinungalingan. Now, pwede pong merong mga correspondence, mga email, mga text messages na nagpapakita na si Martin Araneta nga ang nagpasok o nag-smuggle ng mga sibuyas. Ipakita po ang text messages, ipakita ang mga email. Kung wala po, kasinungalingan. At siyempre yung krimen ng hoarding. Saan dinala ang mga sibuyas? Paano mo malalaman kung anong inventaryo ng sibuyas? Kaya Maharlika and Montulfo, kasinungalingan yan. Sibuyas sa pang-araw-araw na negosyo ng warehouse. Now, dahil po ito'y sibuyas, kinakailangan ng cold storage facility. Iilan lang naman po ang cold storage facility sa Pilipinas. Correct. Buksan lahat ng cold storage. Hanapin kung merong para sibuyas malaman natin na nakapangalan para kay Martin Araneta. Object evidence, hindi po pwede magsinungaling. Kung wala, kasinungalingan. In your face, Maharlika. Po na Montulfo. Ang mga paratang sa araw-araw na buhay at lalong-lalo na sa hukuman. At kung ikaw nga po ay magpaparatang ng isang bagay na kriminal, ang kinakailangan na ebidensya, proof beyond reasonable doubt, walang kaduda-duda. Pero ngayon po, ang meron lang tayo, paratang. Sapat na ba yun? Well, alam niyo po, really respeto ko po ang mga periodista. Si Mr. Tulfo ko po ay kliyente ko pa. At talaga naman pinaglalaban ko ang karapatan ng malayang pamamahayag. Pero alam ko, dahil matagal na sa kanyang profesyon si Mr. Tulfo, kung meron siyang ebidensya, dapat ilabas. Now, ang testimonya, sapat na ba yun na magsabing, alam ko na si Martin Araneta ay smuggler? Hindi po. Bakit? Kasi kinakailangan yung tao na magbibigay testimonya bilang testimonial evidence ay merong personal na kaalaman. Correct. Nakita niya sa dalawang mata niya yung paggamat, yung krimen na nangyari. Kapag yan ay nangyari, galing sa ibang tao, ang tawag po dyan, hearsay.
Hindi po yan dapat paniwalaan. Yan ang nangyari dito sa mga taong naninira. Hearsay lang yan. Smuggle kuno. Di umano. Di sinong masisira ngayon? Di kayo lang. Hindi tinatanggap sa hukuman. Kasi hindi sariling kaalaman ng nagtestigo ang bagay na yan. Di ba po? Hindi ko po sinasabi na walang ebidensya si Mr. Tulfo. Napaka-senior pong reporter yan. Sigurado ako meron siya, pero dapat ilabas. Right. Kasi kung hindi po ilalabas ang ebidensya, baka naman po masira ang pangalan at pagkatao hindi lang ni Martin Araneta, kung hindi yung Tulfo, ilabas mong ebidensya mo. First Lady Liza Araneta Marcos at siyempre po ang kabiyak ng First Lady na si Pangulo na mismo. Ang aking mensahe sa inyong lahat, napakaiba po ng paratang sa katotohanan. Correct. Para malaman natin ang katotohanan, gagamitin ang batas ng ebidensya. Ang batas ng ebidensya po pwedeng object, testimonial, electronic, pero hindi po pwede na paratang-latang. Yung testimonial nga po, bukod dun sa requirement na dapat merong personal na kaalaman yung nagtestigo, dapat kapanipaniwala rin. Yung mga testigong ihaharap ni Mr. Tulfo, dapat kapanipaniwala din. At dapat consistent ang kanyang testimonya. Kaya dapat madinig natin ang sasabihin ng mga magtetestimonya. Pero ako po, 32 years of experience, ang pinakamadali pong takutin, bilhin, pasinungalingan ay ang testimonial evidence. Kaya ako po, dahil ako naman po ang buong buhay ko, ako po ay private prosecutor. 3 beses lang po ako naging defense counsel sa aking karera. Ang aking ginagamit pong ebidensya hanggat maaari, object or physical evidence, dahil hindi po yan nagsisinungaling, hindi po pwedeng takutin, hindi po pwedeng bilhin. Sana po meron kayong napulot na karagdagang kaalaman, no? Ayan. So, klarong-klaro yung mga explanation ni Harry Roque. So, sabi nga ni Harry Roque na ikaw, Mon Tulfo, maglabas ka ng ebidensya. Sa palagay mo, meron kang ebidensya, ipakita mo sa taong bayan kung talagang totoo kang nag-help sa ating community, sa ating bayan, ilabas mo yan. Di ba? Kasi kapag hindi mo ilabas yung mga ebidensya na yan, hearsay yan, magiging sa mata ng taong bayan, yung ginagawa ay paninira lamang yan. At itong mga sinasabi ni Maharlika sa kanyang vlog, patunayan niya na meron siyang source na talagang ito yung mga nangyari. Mga ganyan na mga pag-aakusa. Di ba? So mahirap yan eh. Mabigat yan na akusasyon. So kayong mga audience ko dito, naniniwala ba kayo na itong ating First Lady Liza Araneta Marcos, ang kanyang kapatid na si Martin Araneta, nag-smuggle? Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. Ano ang masasabi nyo sa pahayag ni Harry Roque tungkol sa issue ng smuggling na ito? Okay? So guys, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan, guys. And don't forget to subscribe and follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito sa ating YouTube at Facebook. Okay? So guys, hanggang dito lang itong video na ito. Hihintayin ko yung mga reaction nyo. See you in my next video. Have a great day and God bless everyone.